Nahuli ng mga tao ng sekte Guidao si Jin Chaoqiao, malamang 80% para mailabas si Jin Chengyuan sa lungsod, para mapakilos ang mga tao sa loob ng lungsod habang may pagkakataon pa. Panandali ang ligtas pa ang buhay ni Jin Chaoqiao, pero kailangan pa rin nating magmadali, sikaping mailigtas siya sa loob ng 3 araw. Basta huwag lang patumpik-tumpik ang mga kasama. Sa tingin ko, matatapos natin ang misyon sa loob ng 2 araw. Sa dami ba naman ng mga alila ng sekte Guidao? Paano tayo makakapantay sa kanila? Chen Luo, mababa pa ang kultibasyon mo. Pag nakita na natin kung nasaan si Jin Chaoqiao, ikaw na ang magbantay mula sa mataas na lugar. Kapag may humabol sa'yo, tumakbo ka agad. Narinig ko na hindi basta-basta ang galing mo sa paggalaw at pagtakbo, dapat naman makakatakas ka. Huwag kang mag-alala, Ate Chin, may sukatan ako sa sarili ko. Yu Yanyan, suriin mo muna. May nakita sa silangan at kanluran na higit 100 anino. Hindi masyadong malakas ang lakas nila. 5 nasa yugto ng pagsasanay ng katawan, ika-7 antas. Ang iba ay nasa yugto pa rin ng pagsasanay ng katawan, nasa ika-5 at ika-6 na antas. Mukhang mga bantay ito na inilagay ng sekte Guidao. Magkakalayo ang pwesto ng 2. Ang nasa silangan ay halos 1 li ang layo. Ang nasa kanluran ay mga 800 metro. Ang lapit nito. Mukhang ang lugar na binabantayan ng mga kumag ay kay Jin Chaoqiao. Hindi kami masyadong malalayo. Mga higit 1,000 metro lang ang pagitan ng 2 bantay na ito, kung hindi natin sila sabay na maayos. Tiyak na may 1 bantay na makakatanggap ng senadoryas mula sa isa pa. Kapag may 1 bantay na nagbigay ng senadoryas, babuyang-yang na nila tayo. Baka pati si Jin Chaoqiao madamay pa sa panganib. Sasama ako kay Zhang He at Tung Ching sa bantay sa silangan. Pwede, pero may 2 nasa ika-8 antas ng pagsasanay ng katawan sa silangan. Hintayin ninyo ang senadoryas na ibibigay ni Yu Yanyan. Kumilos na. Chen Luo, huwag mong pabigatan ang grupo. Kapag may ginawang kaguluhan ka, hindi kita palalagpasin. Hindi mo ba talaga nauunawaan ang sitwasyon? Itong si Xiao mo, matagal ng lihim na may gusto kay Ate Chin. Yu Yanyan, huwag mong ikalat sa iba ang kahit ano. Hindi ko iniisip na magandang bagay ito. Ate Chin, malapit ka ng magda-25 taon. Talagang kailangan mo nang isipin ang malaking desisyon sa buhay. Sinabi ni Elder Chin na ako ang mag-aalaga sa iyo. Sa akin, dapat seryosong ayusin ang usaping ito. Naniniwala ka ba o dudurugin ko ang bibig mo? Tara na, magmadali tayong umalis. Baka mamaya magmadali na rin sila. At magkaabutan pa tayo sa laban. Ikaw ang humarap sa mga nasa ika-6 na antas ng pagsasanay ng katawan. Huwag kang makipagsapalaran ng bagbog sarado. Kapag hindi mo kaya, tumakbo ka na lang. Hindi ba sabi nila may nasa ika-8 antas ng pagsasanay ng katawan? Walang magiging problema. Siguradong may isang nasa ika-8 antas ng pagsasanay ng katawan dito. Gamitin ko ulit ang asul na paru-paro para silipin. Hindi pwede, masyadong malapit dito. Palayain ang martial skill. Malamang mapapansin agad tayo ng kalaban. Sabihan mo si Xiao mo na umatake agad. Ang ganitong bantay ay hindi naman dapat delikado. Kumilos na. Bilasan ninyo at ipaalam sa mga nakatatanda. Nagsasagupa na ang taong yon sa gamit na pampadala ng mensahe mula sa malayo. Yu Yanyan. HMM. Tama nga, ang berdeng paru-paro ang palihim na gamit ninyong mga multo. Tumabi ka. Isa itong napakataas na antas na formation. Ha 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 ha. Buti na lang may itim na rattan formation na ibinigay ng sekta. HMM, talagang 2 napakagandang dalagang hindi pwedeng tanggihan. Ang Panginoon ng lungsod ng Woyan, saan niya nakuha ang ganda mong yan? Tumakbo ka, Chen Luo, puntahan mo agad ang mga sundalo at magpasak lolo. Ay, oo nga pala, may isa pa. Tanda ko, isa yung bata sa antas 6 ng pagsasanay sa katawan, tama ba? Nagtatago ka ba riyan? Hanapin mo ako, nandito lang ako. Ang lakas ng loob mo. Ayaw pang tumakbo. Kinuha mo pa talaga ang tao ko. Kung ganoon, huwag mo nang isipin na makakaalis ka ngayon. Chen Luo, umalis ka na. Pumunta ka kay Xiao mo at hanapin sila. Ate Yu, halos mabali na ang braso mo. Huwag na tayong magpatayan pa. Ipasakubli mo na lang sa akin ang ganyang bagay. Baliw ka ba? Hindi ka pwedeng maging kalaban niya. Tumakbo ka na, bilis. Ha ha ha. Ikaw ang pinakabobong nakilala ko ngayong taon, ni Jokong. Isa ka lang bang batang antas 6 ng pagsasanay sa katawan? Saan mo nakuha ang lakas ng loob na kalabanin ako? Kung hindi lang dahil sa utos ni Ate Chin na bantayan ko si Ate Chin, hindi na sana ako nakipagsapalaran. Ayaw ko rin naman ng gulo. Pero ikaw, sisirain kita. Sa tingin ko kaya kitang pabagsakin sa isang kamay lang. Ikaw. Chen Luo, ang galing mo naman talaga. Sa ganitong sitwasyon, hihirit ka pa rin ng pakinabang. Hey, ang saya mong tuksuhin sa isang kamay. Talagang nakakaaliw. Kung ganoon, tingnan ko nga kung ano ang karapatan mong magsalita ng ganyan. Takbo na, tanga ka ba? Chen Luo, ang bilis mo talaga. Huwag kang mataranta.
Galit na kamao ng hangin. Isang pambihirang teknik na pang-itaas na antas sa perpektong yugto. Ang galit na kamao ng hangin na ito. Mabilis nang naabot ni Chen Luo ang yugto na ito. Grabe, hanga ako. Bakit mas makapal pa sa bakal ang mukha ng babaeng ito? Hindi nakapagtatakang sobrang yabang niya. May ipinagmamalaki rin naman, pero kulang pa rin ang lakas ng suntok mo. Hindi ka rin naman kasinungalingan. Masyado na talagang makapal ang balat. Parang mabangis na baboy ramo sa kabundukan. Ang talas ng dila mo. Tingnan ko nga kung paano mo sasalo ang mga suntok ko. Kamao ng nagbabagang bundok. Tingnan ko kung paano mo haharangin. Chen Luo, tumakbo ka. Isa itong mas mababang antas na teknik sa pakikipaglaban, na isagawa na niya ito hanggang sa maliit na pagkapino, palad na pakikinig sa hangin. Ate Yu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan lang ng kanang braso ko ng... Chen Luo, alam ko na, pera. Pwede ba, buhatin mo muna ako pababa? Ate Yu, nabali ang kanang braso mo. Kailangan mo nang magpagaling agad. Ayos lang ba kayo? Sa amin, hindi namin sila napigilan. Libong liwanag ang ipadala. Mukhang natanggap na ng mga tao ng sekta Guidao ang balita. Anong nangyayari sa inyo? Kasalanan na naman ng baliw na si Zhang He. Pinakawalan niya ang isang antas 7 ng pagsasanay sa katawan. Siguradong naipadala na ng batang yun sa antas 7 ng pagsasanay sa katawan ang balita pabalik. Ate Yu, umuwi ka muna sa lungsod ng Woyan. Kasabay nito, obserbahan mo ang galaw ng mga puwersa sa loob ng lungsod ng Woyan. Magpatuloy tayo. Hanggat maaari, bago dumilim, hanapin natin ang lugar kung saan naipit si Chao Qiao. Mag-ingat kayo sa daan. Nasa malapit lang, lahat kayo, maging maingat. Ang balitang dala namin dito, alam na ng sekta Guidao. Kung ilalantad pa natin ang pwesto, mabibiktima tayo ng pagtambang. Dito dapat yon. 12 kaming lahat sa labas ng yungib. Hindi pa malinaw ang sitwasyon sa loob ng yungib. Pwede ba, hatiin natin sa 2 grupo. Isang grupo ang magsisilbing Kane, at isang grupo ang papasok sa yungib para magligtas. Hindi pwede. Hindi natin alam ang sitwasyon sa loob ng kuweba, at hindi rin natin alam ang eksaktong antas ng mga taong ito. Ang pinakamainam na paraan ay, ilabas ang mga tao sa loob ng kuweba. May naisip ako. Pwede nating gamitin ang pangunahing puwersa, para mailabas ang mga tao sa kuweba. Tapos magpadala tayo ng mga tao para sagipin si Jin Chao Qiao. Pwede, gamitin natin ang paraang ito. Kung maraming malalakas na bantay sa tabi ni Jin Chao Qiao, kahit hindi natin masagip si Jin Chao Qiao, maaari pa rin nating matukoy ng malinaw ang sitwasyon sa loob ng kuweba. HMPH. Ang ideyang yan ay halos walang pinagkaiba sa sinabi ni Xiao Mu noon. Mas detalyado pa nga ang sinabi ni Chen Luo. Sa palagay ko, pwede nating subukan ang paraang ito. Sa tingin ko rin, pwede itong subukan. Ganito, ako, Zhang He, at Tong Qing ang aakit at maglilihis sa pangunahing puwersa. Xiao Mu, isama mo si Chen Luo at pumasok sa kuweba para sagipin ang tao. Kung masyadong malalakas ang mga kalaban sa loob ng kuweba, umatras na kayo. Pagkatapos ay saka na tayo magplano ng mas maigi. Hayaan si Chen Luo na sumama kay Xiao Mu sa kuweba. Ang batang yan ay nasa ika-6 na antas pa lang ng paglinang ng katawan. Kung mapigil siya ng mga malalakas ng sekte Guidao, ano ang gagawin natin? May iwan siya roon. Xiao Mu, ililigtas mo ba siya o hindi? Huwag kang mag-alala. Ang galaw ni Chen Luo ay nasa ganap na kahusayan na, sa usapin ng takbuhan. Kahit ako, hindi siguradong matatalo ko si Chen Luo. Ano ba talaga ang ugnayan mo kay Qin Xin? Siya ang ate ko sa sekta. Pagpasok mo sa kuweba, sumunod ka lang sa likod ko. Pero kapag hindi maganda ang sitwasyon, hindi kita ililigtas. Hoy, ikaw, mag-ingat ka. Kapag nahuli ka, hindi kita ililigtas. Grabe. Sino ang mga hamak na ito? Naglalakas loob pa silang sirain ang magandang balak ng sekte Guidao. 2 pa talaga ang nasa ika-10 antas ng paglinang ng katawan, at isa pa ay nasa ika-9 na antas. Ikaw ang taong inanyayahan ni Jin Cheng Yuan. Balak tumakas. Hindi ito lugar na pwede kang pumarito kung kailan mo gusto at umalis kung kailan mo gusto. Ika-6 na antas ng paglinang ng katawan. Ang tapang mo. Sayang, hindi tumama. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, na maglakas loob kang agawin ng tao sa mga kamay ko. Ika-6 na antas lang ng paglinang ng katawan. Ang pagpunta rito ay paghahanap ng kamatayan. Hakbang ng 6 paru-paro, ang bilis. Isang pangalawang ranggong teknik sa galaw na nasa ganap na kahusayan, kung gusto mong makatakas mula sa mga kamay ko. Sa tingin mo, makakatakas ka pa ba? Formula ng espada ng bughaw na ulap, apoy multo na lumulutang sa bundok.
Wala ka ng sandata, tingnan natin kung paano mo sasala Jin. Tumakbo ka, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Palad na nakikinig sa hangin. Ganap na kahusayan. Ganito ba talaga ka-cute ang mga disipulo ng sekte Wenxian? Anong nangyari? Nasaan siya? Ang taong ito. Dapat isa siyang disipulo ng sekte Wenxian. Nabigo ang misyon ng disipulo ng sekte Wenxian. Hindi na makukolekta ang huling bayad. Huwag magmadaling tipunin ang lahat para habulin sila. May inilagay akong mga halimaw na insekto kay Jin Chaoqiao. Basta maabyutan sila bago sila makabalik sa lungsod ng Woyan. Maaari nating mabawi si Jin Chaoqiao. Wala na tayong ibang magagawa kundi ito. Bawiin si Jin Chaoqiao. Ang iba, patayin lahat. Walang pwedeng iwan. Dumating na si Xiao Mu. Itong si Chen Luo, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Talagang nahuli pala ang batang si Chen Luo, sinasabi pa niyang mahusay siya sa galaw. Talagang naglagay ng ginto sa sariling mukha ang batang yan. Hindi pa rin siya nakahabol sa likod. Masayang-masaya ang mga kasama ng mahuli ka. Si Chen Luo na mapangahas na maliit na halimaw. Pagkapasok pa lang sa yungib, iniwan niya ako at tumakbo. Hahaha, akala ko pa naman nahuli na si Chen Luo. Hindi ko inasahan na tatakbo na siya bago pa man makalaban. Hahaha, sabi ko na nga ba at pabigat ang batang yan. Kung papalitan ng ibang tao. Baka nailabas na si Jin Chaoqiao. Kaya pala hindi nakatakas si Chen Luo. Baka hindi siya tumakbo. Baka pumunta na ang mga bantay na iniwan ni Xiao Mu para iligtas si Jin Chaoqiao. May isa pang nasa ikasampung antas ng pagsasanay ng katawan na nagbabantay kay Jin Chaoqiao kung nahuli si Chen Luo. O kaya naman ay nakatakas na siya. Sa tingin ko, dahil masyadong malakas ang kalaban, tumakbo na lang ang batang yon. Baka tumakbo na siya palabas ng bahaging bundok na ito. Umalis na rin ang mga tao. Huwag na siyang isama sa hatian ng kita sa pagkakataong ito. May dumarating. Ang dalagitang ito ay si Jin Chaoqiao. Bilis, bumalik na tayo. Siya nga si Jin Chaoqiao. Siyempre. Sa liblib at masukal na lugar na ito, saan pa ako kukuha ng isang dalagitang iuuwi? Huwag na muna kayong magsalita. Bilis, bumalik tayo sa lungsod ng Woyan. Mukhang itutugis na tayo ng mga tao ng sekte Guidao. Tatlong nasa ikasampung antas ng pagsasanay ng katawan. Harap-harapan tayong haharap, walang laban. Mag-iwan tayo ng ilang tao para akitin sila palayo. Napakahirap dalhin si Jin Chaoqiao. Tungching, ikaw na ang magdala kay Jin Chaoqiao at kay Chen Luo at mauna nang umalis. Kami ang tatlo ang aakit sa mga nasa likuran. Tara na. Hindi ko akalaing may ipinagmamalaki ka rin pala. Kung pumasok ka sa Wenxian sect isang taon nang mas maaga, tiyak na hindi bababa sa kay Qinxian ang lakas mo. Ayokong magsayang ng oras. Kung mapalampas ko ang piling sa kuweba ng Wenshu, lugi ako ng malaki. Nasa harap si Wang He. Sa wakas, pwede na akong makahinga ng maluwag. Huminto ka. Hahaha, maraming salamat sa dalawang ito sa pagligtas sa dalaga. Wala man lang bakas ang aura ng mga cultivator na ito. Mukhang ang mga taong ito ay padpad na rito para agawin si Jin Chaoqiao. Isukaw ninyo si Jin Chaoqiao. Ayokong makipag-away sa Wenxian sect. Huwag ninyo akong pilitin. HMPH. Hindi ko inasahan na ang taong pinakamalapit sa tiwala ng City Lord Jin ay siya palang traidor. Kapag nalaman ni City Lord Jin ang nangyaring ito, sa tingin mo, anong kapalaran ang haharapin mo? Ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Si Jin Cheng Yuan na yan ay sobra yatang mapagpakumbaba. Gusto niyang putulin ang lahat ng daan ng yaman ng mga puwersa sa Woyan City. Kung marunong kayong kumilala ng sitwasyon, ibigay ninyo si Jin Chaoqiao. Maaari ko kayong palayain ng buhay. Tungching, mauna ka nang umalis. Ako ang haarang sa kanila. Hahaha, ang batang yan, may pagkakampi pala talaga. Pero isa ka lang sa ika-6 na antas ng pagsasanay ng katawan. Bakit mo inakalang mapipigilan mo kami? Ngayong araw, isa man sa inyo, huwag nang mangarap pang makabalik sa lungsod ng Woyan. Ano bang nangyayari rito? Bugso ng hangin na kamao. Ang babaeng yan, ang bilis umangat ng antas. Sige, hulihin ninyo agad ang babaeng yon. Hoy, 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 ang dalawang babaeng yan, hindi kayo pwedeng gumalaw. Hintayin ninyong maibalik ko si Jin Chaoqiao, saka tayo magkukwenta. Sige, tulungan mo ako. Hanapin mo si San. Bakit napakalinis ng galaw ng batang iyan sa loob ng buong lugar? Pangalawang antas na teknik sa paggalaw.
Isang disipulo ng Wenxian sect, talagang nagyayabang siya, kagilahil alas na sandata ni Tianxian. Talunin na lang siya. Xingyan Sword Art. Gusto mo akong talunin, wala kang pinaglalaban. Ikaw. Pakinggan mo ang hanging wind palm. Ang ikalawang antas na palm art sa dakilang sakdal na yugto. Kayo, huwag kayong lalapit Kunin mo muna ang mga nakuha mong panalo. Nakakuha ng 1,500 puntos ng kayamanan. Tama, at may parte ka pa. Ako, sumusuko ako. Huwag ka nang magsalita, kahit ano pang gusto mo, kaya kong pagbigyan. Ikaw muna, huwag ka munang gagalaw. Heto na, sa iyo ang 5,000 puntos ng kayamanan. Ang dami naman, pwede mo ba akong pagbigyan? Ipinapangako ko, hindi na kita muling lalabanan. At hindi na rin ako makikialam sa mga bagay ni Jin Cheng Yuan. Hoy, ang bilis mo namang kumita ng pera, swabe. Bumalik na ang lungsod, Panginoon. Bilasen, tulungan ninyong madala sa loob ang dalagang ito para makapagpahinga. Hindi. Lungsod, Panginoon Jin. Hindi paligtas ang mga kapwa ko alagad. Pakiusap, magpadala po kayo ng tulong. Lungsod, Panginoon Jin. Nasa labas ng Woyan City si Chen Luo. Hinarang siya ng tagapamahalang si Wang He ng mansiyon ng marangal na pamilya. Unahin nating sagipin siya. Imposible. Si Wang He ay tapat na kanang kamay ng lungsod, Panginoon Jin. Paano siya magtataksil sa lungsod, Panginoon Jin? May kakaiba talaga rito. Ang sinabi ko, totoo lahat. Nakipagsabuatan na si Wang He sa mga puwersa sa loob ng Woyan City. May kasama siyang ilang kultibador. Para harangin kami sa labas ng Woyan City, kung hindi lang naantala sila ni Chen Luo, hindi ko sana naibalik si Jin Chaoqiao. Punong-puno ng butas ang sinasabi mo. Ang lalaking si Chen Luo ay nasa antas lang ng ika-6 na pagsasanay ng katawan, di ba? Isang ika-6 na antas lang ng pagsasanay ng katawan. Paano niya mapipigilan ang ilang kultibador? Baka nga ang mga puwersa sa Woyan City ay magpadala pa ng mga inutil para harangin kayo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang nagsisinungaling ako? Nandito kami para tapusin ang tungkulin. Bakit pa kami makikipaglaro sa inyo? Hoy, wala akong ganyang ibig sabihin. Ang ibig ko lang, napapahiya ang pangalan ni tagapamahalang Wang sa loob ng Woyan City. Sino bang hindi nakakaalam na si tagapamahalang Wang ay lubos na tapat sa lungsod, Panginoon Jin? Imposibleng magtaksil siya. Baka naman tinanggap mo lang ang benepisyo ng mga puwersa sa Woyan City, kaya ka napasugod para guluhin ng tubig. Tama na, tigil na ang ingay. Nasa mansiyon pa rin si Wang He. Maaga pang umalis sa mansiyon si tagapamahalang Wang. Sabi niya, may aasikasuhin lang. Lungsod, Panginoon Jin, sa tingin ko ang mga alagad ng Wenxian sect na ito, ay mga especially iyan ng sekta Haoshan. Naparito sila para suruan ang relasyon ni tagapamahalang Wang sa inyo. Iminumungkahi kong dakpin muna ang babaeng ito, at pati ang babaeng bumalik kagabi ay dakpin din. Kapag nasa atin ang inisyatiba, mas madali tayong makakakilos. Paano ako gagawa ng ganyang kalokohan na walang katarungan? Pero para malaman ang tunay na nangyari, pakiusap sa dalaga na manatili muna sa loob ng silid panatuluyan, kung mali ang sinabi ng dalaga. Ako mismo ang hihingi ng tawad. Halika na, dalaga. Ano ba yan? Si Chige ninyo, ay nahuli ko na. Kung tungkol sa mga tao ng aking sekta, hindi kayo bagay. Nandito lang kami para tapusin ang tungkulin. Ang munting mansiyon ng lungsod na ito, hindi kami interesado. Pasensya na, naging pabaya kami. Hindi ko inasahang magtataksil si Wang He. Ngayong pagkakataon, malaki ang ipinangsam ng ilang kaibigang tumulong sa paglilinis ng mga taksil sa mansiyon ng Panginoon ng lungsod. Tinitiyak ko, bibigyan ko kayo ng mas malaking gantimpala, bilang kabayaran sa pangyayaring ito. Ang lalaking ito, kayo na mismo ang magpasya sa kanya. Nasa tabi mo na si Jin Chaoqiao. Tapos na ang aming misyon. Maghintay tayo hanggang makabalik ang iba. Aalis na tayo agad. Ihanda na ninyo agad ang gantimpala ng misyon. Nakababata kong kapatid na babae tong Ching. Unahin na nating hanapin si Ate Yu, okay? Ate Yu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero habang nagpapahinga ako kagabi, napansin kong may isang tao na lihim na minamatsagan ako. Hindi ganoon kadali ang mansiyon ng Panginoon ng lungsod gaya ng inaakala natin. Ate yan, sasabihin ko sa iyo. Sobrang husay talaga ni Chen Luo. Swerte lang, ganoon. Huwag na nating pag-usapan ang mga yan. Hintayin nating makabalik sila ni Ate Chin. At saka natin kukunin ang gantimpala at aalis. Gumuho na ang mansiyon ng Panginoon ng lungsod. Hindi lang si Wang He ang taksil.
May iba pang mga taksil pa, kailangan nating umalis agad, tapos na ang misyon. Hindi na kailangang magsapanganib pa. Bumalik na si Panginoong Jin, si Jin Chaoqiao. Pwede na bang tapusin ang gantimpala sa pagkakataong ito? Maraming salamat sa mga disipulo ng sekta Wenxian. Kaya lang ako nakabalik ng ligtas. Ito ang gantimpala sa misyon. Ganito kalaki. Gaya ng nasabi ko noon. Kapag ligtas nang nakabalik ang bata, magdaragdag ako ng mas maraming pabuya. Ikalawa, natulungan ninyo akong matukoy ang mga taksil sa loob ng mansiyon, na napakahalaga sa akin. Ang mga tansong salaping ito ay nararapat sa inyo, Panginoong Jin. Kung gayon, mauuna na kaming umalis. Sa wakas, tapos na rin. Hehe, di ko inakalang double pala ang pabuya. Ang galante talaga ng Panginoon ng lungsod na ito. 20,000 tansong salapi. Ako na lang ang makakakuha ng 4 o 5,000. Si Chen Luo ang may pinakamalaking ambag sa misyong ito. Hindi ako sang-ayon. Bakit naman si Chen Luo ang may pinakamalaking ambag? Isa lang naman siyang nasa ika-6 na yugto ng pagsasanay ng katawan. Swerte lang talaga ang dala niya. Nailigtas lang niya si Jin Chaoqiao. Totoong may ambag si Chen Luo, pero siya ang pinakamahina ang lakas, at hindi naman niya nataman ang pangunahing puwersa ng kalaban. Isang nasa ika-6 na yugto ng pagsasanay ng katawan. Paano niya malalampasan ang ilang malaking antas, at matatalo ang kalabang nasa ika-10 yugto ng pagsasanay ng katawan, kahit ano pa ang paraan ni Chen Luo? Si Chen Luo pa rin ang tunay na nagligtas kay Jin Chaoqiao. Kung hindi si Chen Luo ang nagligtas kay Jin Chaoqiao, hindi magiging maayos ang takbo ng misyong ito. May mali ba sa pagbibigay ng gantimpala sa kanya? Totoong may ambag siya. Pero sobra na yata ang pagbibigay sa kanya ng gantimpala. 20,000 tansong salapi, hatiin sa 3,000 bawat isa. Sa tingin ko, halos sapat na yun. 1,000 tansong salapi, para sa isang nasa ika-6 na yugto ng pagsasanay ng katawan na tulad ni Chen Luo, ay isa ng malaking pabor. Sabi ninyo, hindi raw ako bagay sa gantimpala. Kung gayon, ibigay na lang ninyo sa kanila ang gantimpalang yun. Tumakbo na ang isa at nakatakas ang kalaban. Hinabol ka pa nga ng kalaban habang tumatakas. Kayo ring dalawa, may iba pa ba kayong naibigay? Pumayag kami na makilahok ka sa misyong ito ng may kabutihang loob. Tapos ganyan lang ang isusukli mo sa amin. Kakalipat lang ni Chen Luo sa panlabas na sekta, ang ingay na agad. Pagkatapos magtali ng mga binti, hindi ba't parang gusto ng baligtarin ang langit? Ang pagsagot ko sa misyong ito ay dahil sa tulong ni Ate Chin. Anong kinalaman ninyo riyan? Kung sa tingin ninyo ay hindi ako karapat dapat sa unang gantimpala, sabihin ninyo nga, ilan ang napatay ninyo? Gaano kalaki ang naitulong ninyo? Sige na, tigilan na ninyo ang pag-aaway. Kapag ang isang grupo ay nag-aaway dahil sa hatian ng pakinabang, doon na rin nagtatapos ang grupong yon. Magboto na lang tayo kung kanino pinakamalaki ang ambag. Sang-ayon ba kayo na si Chen Luo ang may pinakamalaking ambag? Itaas ang kamay. Si Tung Ching at Yu Yanyan. Ano bang ibig sabihin ninyo? Bakit si Chen Luo ang dapat makakuha ng unang gantimpala? Zhang He, hindi ka ba kumbinsido kay Chen Luo? Kami, kumbinsido kami. Si Chen Luo ang nagligtas kay Jin Chaoqiao. Siya rin ang nakakita sa traidor sa mansyon ng lungsod. Kung hindi dahil kay Chen Luo, paano lalagaw ng doble ang gantimpala namin? Sa tingin ko, walang problema na si Chen Luo ang may unang gantimpala. Ayos, 4 laban sa 2. Si Chen Luo talaga ang may unang gantimpala. Ang 6,000 tanso na ito ay nararapat lang kay Chen Luo. Tingnan nga natin kung ano ang laman ng storage ring ng matabang yon. Ang singsing na ito, isang storage ring na may halagang aabot sa 5,000 wealth points. Sa Woyan City, hindi ko man lang ito magawang habulin. Baka kasi magdala pa ng gulo. Ngayong nakabalik na ako sa sekte Wenxian. Sa wakas matitingnan ko na ito ng maigi. Peel at second rank treasure sword. Puro palpak na kalakal naman pala. Kung pagsasamahin ng mga ito, mga 1,000 wealth points lang ang halaga siguro. Ang Haoshan Juba ay isang teknik ng sekta Haoshan. Mukhang minsan ay naging marilag din ang sekta Haoshan. Ibigay mo ang ganitong uri ng sandata kay Wang He. Bakit may ganyang pribilehyo ang makong na si Wang He? Nandito ba si Shi Kelong? Isang lower third rank martial skill, na angat na ang Haoshan Ju hanggang sa initial entry realm. Kailangan ng 1,000 wealth points. Kapag pina-rating ang Haoshan Ju sa minor mastery realm, nagamit na ang 3,000 wealth points. Ang cultivation ko ay umabot na pala sa body refinement stage 8, 2 minor realm ang naitaas, at yun pa lang ay ang paghasa sa Haoshan Ju hanggang minor mastery. Kapag naabot nito ang perfect mastery, gaano kaya yun kita katakot?
Sa loob lang ng isang insenso ang tagal. Sapat na ang panahong yun para pabagsakin ko ang kalaban. Hindi ko akalaing sa misyon na ito makakakuha pa ako ng ganitong klase ng martial skill. Mas malaki ang nakuha ko kaysa sa inaakala ko. Chen Luo, nakabalik ka na ba? Saan ka ba nagpunta nitong 2 araw? Naramdaman ko ang kakaibang spiritual energy sa kwarto mo. Kaya ko lang nalaman na nakabalik ka na. Hoy! Nagkakarga ka na naman ng semento. Wala akong tatay na may sandamakmak na pera gaya mo. Kung hindi ako kikita ng silver coins, hangin na lang ba ang kakainin ko? HMPH. Aasa ako sa sariling lakas para sumikat. Bilang magiging presidente ng Alchemy Association, hindi ako aasa sa inutil kong tatay. Sa loob ng 2 araw magbubukas na ang Wenshu Cave Instance. ayos na ba ang gamit mo at ang strategy mo? Isang kagat lang nito, ubos na ang 100 tanso. Hindi ko talaga maintindihan ang saya ng mga mayamang babae. HMPH. Walang problema. Sisiguruhin kong makakakuha ka ng pwesto para sa Wenshu Cave. Sa laban sa kapwa kong kapantay, buo ang tiwala ko. Kaya kung ang pabagsakin pati isang body refinement stage siyam na cultivator, bakit pa ako matatakot sa kalabang kapantay ko? Huwag kang magpakampante. Nagkalap ako ng impormasyon nitong 2 araw. Marami akong natuklasang mahihirap kalabanin. Sabihin mo nga ang impormasyong nakuha mo. Hindi na kailangang banggitin pa si Princess Yang Tingyu. Mas malakas pa siya kaysa kay Tao Bo. Malamang ang lakas niya ay hindi bababa sa isang karaniwang body refinement stage 7. Talagang hindi simpleng tao si Yang Tingyu, lalo na ang Tingyu sword na yon. Isang 4th rank treasure sword. Kapag naiisip ko ang espadang yan, parang nalalaway ako. Bukod dito, noong nakaraang taon lang naging panlabas na disipulo ang anak ng pamilyang Wen. Si Wen Yutao, noong pumasok siya sa panlabas na hanay ng sekte Wenxian, ay nasa ika-6 na antas na ng paglilinang ng katawan. At sa antas na ito, 1 taon na siyang nakatigil. Bago pa kami pumasok sa sekte Wenxian, si Wen Yutao ay nakatalo na ng isang kalaban na nasa ika-7 antas ng paglilinang ng katawan. Narinig ko na may ilang panlabas na disipulong nasa ika-8 antas ng paglilinang ng katawan, na hindi rin nangangahas na basta nalang galitin siya. Kung makasalubong mo ang ganitong klase ng tao sa seleksyon, baka wala ka ng pag-asang makuha ang tiket para sa kuweba ng Wenshu. Ang ganitong tao, paano nila kakayanin? Siguradong may mga talento sa panlabas na hanay na nagtatago lang at hindi pa lumalabas. At isa pang top clan ng dinastiyang Tianyin ang pamilyang Wen. Paanong mahina ang mga anak ng pamilyang Wen? Pati na ang mahuhusay sa wind style na mahika ni Zhao Yu. At si Lin Weiner na may kakaibang pangangatawan. Kaya naman si Wen Yuhan ay may bentahe sa ika-5 antas. Ako, si Chen Luo, sa parehong antas ay siguradong hindi matatalo. Oo nga pala. May alitan ka ba sa mga tao ng pamilyang Tang? Pamilyang Tang. Si Tang Chen nga ang taong yun. Dumaan dito kahapon kasama ang ilang tao, at ang yabang-yabang pa. Bakit parang napasubo ka pa sa gulo? Malaki rin ang impluensya ni Tang Chen sa panlabas na hanay. Hindi lang naman siya madaling asarin, di ba? Pinaghahanap ka niya ng gulo? TSK, kung lalaban siya, sasagutin ko siya. Sa samahan ng mga alchemista, makakakuha lang kami ng tao ng basta-basta, sapat na para painumin ng isang sariling tapayan ng pamilyang Tang. At saka, ang prinsesa ay nasa teritoryo ko mismo. Bigyan lang siya ng 100 tapang. Hindi rin siya mangangahas manggulo rito. Tapos ako, nakatira lang sa pader sa tabi nila. Ang pagtrato sa akin, ilalabas ko rin. Baka isipin ng iba na kinakain ko ang higit sa kaya ko at nagkukunwaring astig. Nakakainis man, pero siksik na siksik talaga ang pakiramdam ng seguridad. Kung may utang siya sa akin, ako na mismo ang aayos niyan. Hindi naman ganoon kalaki ang sama namin ni Tang Chen. Kung makikipagbangga ulit ang taong yun kay Tang Chen, mukhang may kaugnayan nito sa alitan nila ni Yang Ke, apo ng Lord ng Dagat. Akala mo mahuhuli mo ako, maging kalmado ka na, pansamantala lang tayong magkakampi. Hindi ko papayag ang baliwalain mo ako sa ganitong kalokohan. Ang batang ito, propesyonal talaga sa pagtataray. Sa usapan ng pagtatanim ng galit, walang sino mang dapat manggialam sa buhay ng iba. Si Chen Luo na ito ay minsang muling nabuhay. Kung may ganitong bagay, malamang hindi na namatay si Chen Luo, kundi nagkamali lang ang mga tao sa bayan ng Chen at inakalang patay na siya. Kaya nangyari ang ganitong sitwasyon. Kung hindi, paano muling mabubuhay ang isang karaniwang tao matapos mamatay ng 3 beses? Misteryo rin ang mga magulang ni Chen Luo. Ang mga tao sa bayan ng Chen ay kakaunti lang ang alam tungkol sa mga magulang ni Chen Luo. Hindi nila inasahan na ang mga magulang ni Chen Luo ay nasa antas ng pundasyon. Mukhang hindi rin basta-basta ang pinagmula ng batang ito. Saan mo ba nakuha ang mga mumurahing bakal na ito? May bibili ba talaga sa mga sirang ito? Hindi naman lahat may kakayahang magtugma ng mga ito ng kasinggaling mo.
Bukas na ang seleksyon para sa kuweba ng Wenshu. Nasuri mo na ba ang mga taong yon o hindi? Nangako ka na sa akin. Natutulungan mo akong makuha ang pwesto para sa kuweba ng Wenshu. Kung pumalpak, ibalik mo sa akin ang gamot. Ibabalik ko sa iyo. Pero nainom ko na ang gamot. Kapag niluwa ko pa ba yon sa oras na yon at ibinalik sa iyo? Napaka-imposible mo talaga, kapatid. Paano binibenta ang pangalawang antas na tibak na ito? 700 barya na tanso. May problema ba sa tibak na ito? Pwede mong tingnan kung may depekto o wala. Itong presyong ito, pangunahin dahil sa koneksyon ko sa kuya na ito. Kasabihan nga, ang mabuting tibak ay iniaalay sa bayani. Hindi ko man maibigay ng libre, pero pwede naman ng mas malaki-laking diskwento. Sige, maraming salamat, kapatid. Ako si Muge, hindi ko alam ang pangalan mo, kapatid na junior, Chen Luo. Magandang pangalan, Chen Luo. Kinikilala na kita bilang kaibigan. Nakatira lang ako sa Chengshan. Kung may oras ka, Chen Luo, pwede mo akong yayain uminom. Ang Muge na ito, astig at pala kaibigan pala, kahit ang suot ay parang iskolar. Pero ang ugali ay parang isang bayani, hindi pangkaraniwan ang pinagdaanan ng taong ganyan. Siya pala yun, kaya pala may pamilyar na pakiramdam. Kilala mo siya? Hindi, pero may narinig na ako tungkol sa mga ginawa niya. Si Muge ay galing sa pamilya mo sa Tianyanzhou. Noon, ang pamilya mo ay isa sa pinakamalalakas na puwersa sa Tianyanzhou. Pero ilang taon na ang nakaraan, nilipol sila ng isang misteryosong puwersa. Hindi ko inasahan na ganoon pala kalungkot ang pinagmula ni Muge. Sakto, pangbida ang pinagmulan niya. Ang Muge na ito ay ang tanging nakaligtas ng pamilya mo. Matindi ba talaga si Muge? Paano naman hindi magiging matindi? Siya ang tanging taong sa mundo na marunong ng Yang Saber Art. Ang Yang Saber Art na ito ay pinagnanasaan pati ng maharlikang pamilya ng dinastiyang Tianyin. Mabigat na bagay talaga yan. Hindi bababa ang antas ng Yang Saber Art na ito kapag pati ang dinastiyang Tianyin ay naglalaway sa isang martial art. Hindi bababa sa ikalimang antas yan kung matutunan ko ang teknik na ito sa Sable. Bigla kong naisip na hindi rin pala masama ang makipagkaibigan. Halimbawa na lang si Su Dandan. Naging top alchemist si Su Dandan sa Tianyanzhou. Kaya malaking tulong talaga yun sa akin. Nabenta na ang marami. Kumita na ng 1,000 tansong barya. Ang natira ay halos wala nang maibibenta. Isara na ang pwesto. Habang may oras pa. Tingnan kung may makukuhang bagay na bagay sa akin. Baka may ikatlong antas na martial art o sandata rito. Siguro wala naman. Ikot-ikot ako saglit. Puro basura lang. Pinakamataas ay ikalawang antas lang. Maglibot-libot pa tayo, baka sakaling may kailangan ako. Kapag nakatiming ako ng magandang bilhin, jackpot agad. Hindi ka na naman bibili ng kalahating martial art manual, di ba? Kaya mo bang aralin ang kalahating Xinjiang sword art na yan? Kung karaniwang cultivator ang makakuha ng kalahating martial art, hindi niya yun matututuhan ng buo. Kung sa harap ni Su Dandan, gamitin ko ang Xinjiang sword art. Tiyak mapapasyak ko ang babaeng ito hanggang mahilo at mahimatay. Sana lang mabili ko ang ikalawang kalahati ng Xinjiang sword art. Napakalakas ng Xinjiang sword art. Kapag pinagsama sa isang mas mataas na antas na espiritong espada, baka higit pa ng doble ang lakas nito. Kalimutan mo na. Imposibleng may ikalawang kalahati ang Xinjiang sword art na ito. Kung meron, bakit kalahati lang ang ibinente sa iyo ng matandang yun? Pag nahanap mo ang ikalawang kalahati, paano ka pa gagamit ng ikalawang antas na martial art? Ang Xinjiang sword art na ito. Baka hindi kasing simple ng itsura nito. HMPH, andito nga talaga. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa pagkakataong ito. Kung hindi lang dahil kay Chen Luo. Bakit pa ako magbabayad ng napakalaking halaga kay Yang Ke? Sa katawan ni Chen Luo ko lahat sisingilin ang utang na ito. May nagsumbong siguro kay Tang Chen. Matagal nang nakapwesto si Tang Chen sa panlabas na sekta ng sekte Wenxian. May kaunti pa rin siyang koneksyon. Bawal ang pribadong sagupaan sa pagitan ng mga disipulo ng sekte Wenxian. Kahit pa si Tang Chen ang ikatlong binatang Panginoon ng pamilya Tang, kailangan pa rin niyang sundin ang mga patakaran ng sekte Wenxian. Ha. Tama ang sinabi mo, totoong bawal ang pribadong laban sa sekte Wenxian, pero hindi nito ipinagbabawal ang pakikipagpaligsahan sa sparring. Sa sekte Wenxian, ang pinakamahusay na paraan para ayusin ang personal na alitan, ganito lang, maglalaban ng magkabilang panig, kahit hindi man natin sila may sadlak sa bingit ng kamatayan, pero kung mapinsala o maparalisa sila, hindi na pakikialaman pa ng sekte Wenxian. Kung ganoon, hindi ko tatanggapin ang laban mo, kayong mga dakilang cultivador. Ni hindi rin manggahas sumabak sa labanan, karapat dapat ba kayong magpraktis sa sekte Wenxian?
Kung hindi ka manggahas sumagot sa laban, lumuhad ka na lang ng maayos. Sabihin mo muna ang ilang magagandang salita, saka kita palalampasin. Kung hindi manggahas sumagot si Chen Luo, gamitin natin ang mas masayang paraan para bawiin ang utang na ito. Ngayon, kahit ano pa ang mangyari, hindi pwedeng hayaang si Chen Luo makalayo rito ng walang gallows. Hindi ako naniniwalang may magagawa ka sa akin. HMPH. Duwag, laban o luhod. Kung hindi ka papayag, huwag mo nang asahang makasali sa bukas na pagpili sa kuweba ng Wenshu. Manatili ka na lang dito ng habang buhay. Ay, paano naman pwede yan? Kailangan ko pang pumunta sa kuweba ng Wenshu. Kung ikukulong ni Tang Chen si Chen Luo dito, paano ko makukuha ang pwesto sa kuweba ng Wenshu? Nakakairita naman talaga si Tang Chen. Pwede bang lumayo ka ng konti? Hindi ko na yan dapat problemayin. Kapatid na Chen Luo. Kuya mo. Nguge. Ang usapan ko sa batang ito, mas mabuting huwag kang makialam. Madali lang naman pala harapin si Tang Chen, pero ang kuya niyang si Tang Shong ay hindi maliit ang pangalan sa inner sect kung hindi dahil sa kakayahan ni Tang Chen. Paano pa niya matatawag ang napakaraming malalakas na outer sect disciple? Kaya pala ang yabang ni Tang Chen. May backer pala siya. Muge, hindi sa ayokong bigyan ka ng mukha. Pero dahil sa kanya, sobra ang naging lugi ko. Maraming copper coin ang nawala sa akin. Kung mababawi niya ang bahaging lugi ko, maaari kong pag-isipang palayain siya. Magkano? 2,000 na copper coin. Ako pa ang magbabayad. Mas mabuti pang kunin mo na lang ang buhay ko. Pinipilit mo akong tumawag ng mga tao. Tumawag ka. Ikaw na hamak na tagalinis ng outer sect. Sino bang matatawag mo? Bibigyan kita ng oras para tumawag. Isang hamak na tagalinis sa outer sect. Baka may kilala ka pang malaking tao sa outer sect. Hindi ba katatawanan yan? Elder Xiao, pwede po bang lumapit sandali? Nadagdagan na naman ang problema ko. Ipinatawag ako ni Chen Luo. May problema ba? Elder Xiao, ang ilang kapatid na ito ay gustong makipagsukatan sa akin. Pero kakapasok ko pa lang sa outer sect ng sekte Wenxian. Malayo pa ang agwat ng antas ko sa kanila. Pwede ko bang tanggihan? Siyempre pwede. Bawal ang pribadong sagupaan sa sekte Wenxian. Kung ganoon, Kuya Tang, mauuna na kami. Kapag nakabalik na ako mula sa kuweba ng Wenshu, maaari kong pag-isipan ang pakikipagsukatan sa iyo. Tang Chen, kung gusto mong makipagsukatan sa isang kapatid, dapat mo ring tingnan ang agwat sa antas. Hindi maganda ang mang-api ng mga baguhan. Hindi yan hinihikayat ng sekte Wenxian. Kuya Tang, palalayain na lang ba natin si Chen Luo? Umalis na rin si Xiao Chanyo. Maaari natin silang habulin. Hindi na kailangan. Kung hahabulin pa natin sila ngayon, magiging katawa-tawa lang tayo sa paningin ng iba. Sasabihin nilang si Tang Chen ay marunong lang mang-api ng mga baguhan. Hindi ba't yan na mismo ang ibig sabihin noon? Hintayin lang niya makabalik mula sa kuweba ng Wenshu. Pag-iisipan kong mabuti ang paghahati ng kita. Narinig din ni Xiao Chanyo ang sabi na yan. Hindi siya makakatakas. Kailangan ni Chen Luo at ng kapatid niyang disipulo ang ikatlong antas na sandata at teknik. Hindi naman kalat na kalat ang ganyan sa Tuijin Pavilion. Mabigat din ang presyo ng ikatlong antas na sandata at teknik. Ang mga nasa ibabang ikatlong antas ay lahat nangangailangan ng mahigit 3,000 tansong barya. Ganitong presyo, hindi ito kayang gastusin ng karaniwang disipulo sa panlabas na sekta. Pare-pareho bang wala? Ang Tuijin Pavilion ay sobrang low class naman. Hindi naman sa ganoon, kakaunti lang talaga ang nakikita. Ang abot ay mga sandata at teknik na ikatlong antas. Karamihan ay inilalaan sa mga disipulo ng loob na sekta. Sa panlabas na sekta namin, bihira itong lumitaw. Pero may isang kaibigan. Siguradong may ikatlong antas na sandata at teknik, at hindi pa konti ang dami. Sino? Wow! Anong klaseng henyo ng panlabas na sekta? Ang dami niyang ikatlong antas na sandata at teknik. Sumama ka sa akin at dadalhin kita para hanapin siya. 3 palapag ang Tuijin Pavilion. Ang inuupuan mo ay nasa unang palapag. Halos walang pinagkaiba ang ikalawang palapag at ang unang palapag. Ang taong hahanapin kita ay ang pangalang Ling Mo. Siya ang pinakakilalang tao sa panlabas na sekta ng Wenxian. Kapag nakita mo siya, siguradong kaunti lang ang sasabihin niya. Sasabihin pa niyang napakasikreto. Hindi ba siya yung tao ng kagawaran ng Ling siya? Hawak mo ang puso mo. Kilala mo ba ang taong yon? Hindi ko siya kilala, pero narinig ko na siya. Mula pagkabata, lumaki na siya sa kagawaran ng Lingsha, at ipinadala ng kagawaran ng Lingsha sa mga manggagawa ng Wenxian. Narinig kong 3 taon na siyang nasa panlabas na sekta ng Wenxian. Noong nasa yugto pa ng pagsasanay sa katawan, naka-istambay siya ng mahigit 2 taon. Talagang hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa panlabas na sekta. Ang pagpasok sa loob na sekta ay mas malaki ang tsansang makalusot sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. 2 kakaibang babae. Tama, saan ba galing ang kagawaran ng Lingsha? Ang kagawaran ng Lingsha ay lihim na puwersa lang ng maharlikang angka ng dinastiyang Tianyan. Lahat ng tao roon ay bihasa sa lihim na pagpatay. Natural lang na hindi ninyo alam, kasi hindi lahat may mala sa aking pagkakaroon ng mabuting ama. Kaya pala mga asasin sila, pati ang Ling Mo na ito asasin din. Huwag pag-usapan ng iba sa likod nila. Ang bastos ninyo, wala naman, hindi ba narinig mo na rin lahat?
Hindi naman kayo nag-uusap tungkol sa akin habang nakaharap ako. Hayaan na, anong kailangan ninyo sa akin? Narinig kong may ibinebentang ikatlong antas na sandata at teknik dito sa inyo. Gusto kong tingnan. Aba, para pala sa akin ang pera. Sumama ka sa akin. Ikaw na ang pumili. Kapag napili mo na, sasabihin ko sa iyo ang presyo. Sapat na ba ang dala mong pera? Kapag wala kang pera, pwede ka nang umalis agad. Huwag sayangin ang oras ng magkabilang panig. Bagamat nasa ika-6 na yugto pa lang ng pagsasanay sa katawan siya, pero sinasabi ng kutob ko na hindi basta-basta si Chen Luo na ito. Magandang espada ang isang ito, halatang hindi ordinaryo. Kanino ba napunta ang espadang ito ng pagpatay? Isa itong prinsipe mula sa lungsod ng Tianfeng. Nabigo ang pagpatay. Kaya espada lang ang nakuha. Hindi masama ang espadang ito, pero magdadala rin ito ng maraming gulo. Magkano ang tanso barya? 3,000 tanso barya siguro. Sulit pa rin ang presyong yan. Ang halaga ng espadang ito ay tiyak na hindi lang yan. Ang teknik na ito ay gusto ko rin. Kapag nakapasok na ako sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, hindi na sapat ang Charm Shadow Butterfly Step, ang huwarang pangalawang antas na galaw ng katawan. Kapag naisabuhay hanggang maliit na tagumpay, kaya nitong mahigitan ang perpektong Charm Shadow Butterfly Step. Kung mapag-aaralan mo ang mababang 3 antas na footwork, tiyak na magkakaroon ka ng malaking bentahe sa bilis. Ang martial skill na ito ay kinuha mula sa isang cultivator sa yugto ng pundasyon, mula sa kanyang katawan. Hindi naman kilala ang taong yon. Pero sa pamamagitan ng footwork na ito, talagang mahirap siyang kalabanin. Mas mahal ito kaysa presyo sa pamilihan. Ano? Sabihin mo na lang kung magkano. 3 at 500 copper coins. Mukha ka namang hindi anak ng mayamang angkan. Ang bongga mo kung gumastos. Shike lang, bilasan mong tingnan ang halaga ng yaman. Walang pagbabago sa yaman. Ganyan lang pala ang halaga ng bagay na ito. May kailangan ka pa ba? Hindi na. Ayos na. Outer Disciple. Ang mga anak ng mga angkang mayaman, hindi yan trip bilhin. Ang karaniwan, 500 copper coins na lang ang natitira. Kapag bumili ka pa, kakain ka na ng alikabok. Ate Ling Mo. Hindi ka ba magbre-breakthrough sa yugto ng pundasyon para sa kuweba ng Wenshu? Hindi ba pwede ring pumasok sa kuweba ng Wenshu ang nasa yugto ng pundasyon? Hindi. May ilang personal na bagay lang ako. Pero paglabas ko mula sa kuweba ng Wenshu, iisipin ko na rin ang pag-breakthrough sa yugto ng pundasyon, at sabay na sumali sa panloob na sekta. Pagdating ng oras na yon, dapat lang lumipat ang negosyo sa panloob na sekta. Hindi makakapasok sa panloob na sekta ang mga outer disciple. Sa susunod, wala na akong paraan para magnegosyo sa inyo. Haha. Ayos lang, sasali rin ako sa panloob na sekta ngayong taon. Kaya pa nating magtulungan. Papapasok din si Chen Luo sa panloob na sekta ngayong taon. Nagbibiro ka lang, di ba? Saan kumukuha ng lakas ng loob ang batang ito? Akala niya makakapasok siya sa panloob na sekta. Chen Luo, gawa ba sa pader ng lungsod ang mukha mo? Bakit sobrang kapal? Hindi ba't pagpasok lang sa panloob na sekta yan? Hindi naman mahirap. Pag nakapasok na si kuya sa panloob na sekta, banggitin mo lang ang pangalan ko. Ako ang bahala sa iyo. Ang kapal talaga ng mukha, gusto ko siyang suntukin. Haha, magandang bagay ang tiwala sa sarili. Hindi malayong magawa nga ni Chen Luo, kapatid, ang makapagsabi ng ganyang salita, ay either hanggal, o talagang may tunay na galing. Makapal nga ang mukha ni Chen Luo. Pero hindi siya mukhang hanggal. Tungkol sa seleksyong ito, ano ang opinyon ninyo? Sa seleksyon para sa ikalawang palapag ng kuweba ng Wenshu, may mga disipulo ng panloob na sekta na sasali. Natural na mapupunta yon sa panloob na sekta. Tungkol naman sa mga outer sect disciple na nasa ika-10 antas ng pagsasanay sa katawan, sa panloob na sekta lang sila pwedeng lumahok. Maraming anak ng mga pamilyang angkan ang sumali sa panlabas na sekta ngayong taon. Lahat sila ay para sa kota sa kuweba ng Wenshu. Ang mga anak ng mga angkang ito tiyak na hihikayat ng ilang tao para tulungan silang makakuha ng kota sa kuweba ng Wenshu. Kung ang karamihan sa mga kota ay mapunta sa mga anak ng mga angkang ito, ang sekte Wenxian natin, sa ranggo para sa kuweba ng Wenshu, baka hindi maganda ang kalalabasan, at magkaiba-iba pa ang lakas ng mga anak ng mga angkan. May malakas, may mahina, ang mahihinang anak ng mga angkan. Ano bang silbi nila sa kuweba ng Wenshu? Samantalang ang mga malalakas na anak ng mga angkan, tulad ni Yang Tingyo na munting prinsesa, ang pakinabang na makukuha niya sa kuweba ng Wenshu. Ano ang kinalaman yun sa sekte Wenxian? Nangyari na rin ito dati, kaso hindi kasing dami ngayong taon. Pati ang munting prinsesa ng dinastiyang Tianian ay dumating. Mukhang hindi nakasinungalingan ang mga usap-usapan. Ang bagay na yon, talaga, baka nasa loob ng kuweba ng Wenshu.
Aling kampo ng mga disipulo ang makakakuha ng bagay na ito? Sa kampong ito, siguradong may lalabas na isang nangungunang disipulo. Sa mga disipulo sa yugto ng paglinang ng katawan, ika-6 na antas. Ang mga pumapaimbulog na talagang matitindi ay sina Yang Tingyu, Wen Yutao, at Gu Bai. Si Yang Tingyu, hindi na kailangang banggitin pa. Isa siyang maliit na prinsesa ng dinastiyang Tianyan. Kapag natapos na ang pagpili sa kuweba ng Wenshu, aalis din siya sa sekte Wenxian. Sina Wen Yutao at Gu Bai sa likod nila. Pareho silang mga maharlika ng dinastiyang Tianyan. Bilang mga nakatatanda ng sekte Wenxian, syempre, mas gusto pa rin nilang magpalaki ng isang henyo na kabilang sa sekte Wenxian. Ang ilang nasa tuktok na ito ay pawang mga maharlika ng dinastiyang Tianyan. Hayaan ang mga disipulong maharlika na ito ang kumuha ng pagkakataon. Hindi naman kailangan na sila ang laging maglingkod para sa sekte Wenxian. May isang tao na sa tingin ko ay pwedeng bantayan. Iyong batang tinatawag na Chen Luo, di ba? Chen Luo na naman. Bakit puro Chen Luo na lang ang nasa lahat ng dako? Kung ang pagkakataong yon ay lilito sa unang antas ng kuweba ng Wenshu, may tsansa bang maaga ni Chen Luo yon, ang henyo na papasok sa kuweba ng Wenshu? Tulad ni Yang Tingyu, na nangunguna sa hanay, ay hindi bababa sa 10. Maaagaw ba ni Chen Luo ang pagkakataon? Sa tingin ko, pwede nating subukan. Hindi basta kung sino si Chen Luo. Kung matatanggap ni Chen Luo ang mabuting kalinga ni Mohi, malaki ang magiging tulong niyan kay Chen Luo. Bukas na lang natin tingnan ang ipinakita ni Chen Luo sa pagpili. Pwede nating bigyan ng pagkakataon si Chen Luo, pero higit sa lahat, titingnan pa rin natin ang sarili niyang ginawa. Ha! Gusto ring sumama ng maliit na prinsesa. Naghihintay lang ako, dandan, hehe. Akala mo ba naghihintay sa'yo si Yang Tingyu? Ang kapal naman ng mukha mo. Napakahina mo, parang bata lang. Hoy, may balak ka ba talaga? Huwag kang masyadong kumikilos na parang wala lang. Huwag mong banggitin ang kuweba ng Wenshu. Kahit sa kuweba ng Wenshu, kaya kitang protektahan. Totoo ba? Pero iba ang bayad nyun. TSK, pera na naman ang iniisip mo. Sa pagkakataong ito, ang pagpili para sa kuweba ng Wenshu ay dadaan sa unang palapag ng gusali ng Wenxian. Sa unang palapag ng gusali ng Wenxian ay may mga halimaw. Sa ilang mga halimaw na yon, may bitbit na token ng alok. Kapag nagwakas ang oras, kung sino ang may token ng alok sa kamay, siya ang magkakamit ng karapatang pumunta sa kuweba ng Wenshu. Isang kayamanang pang-4 na antas, ang laki ng halaga niyan. HMPH. Isang hamak na tagasilbi lang, gusto pang pumasok sa kuweba ng Wenshu, ay lapag mo na lang ang buhay mo sa loob ng templong ito. Pasok. Ang mga kasama ni Chen Luo ay talagang isang koponang maayos. Mga palabiro at pasaway, pero magaling silang harapin. Ang pinakamahalaga natin ngayon ay, hanapin ang halimaw na may dalang token ng alok. Kapag nakuha na natin ang token ng alok, sisiguruhin kung makakakuha ka ng gantimpala, kayong dalawa. May kailangan ka ba? Ang pangalan ko ay Chang Meng. Isang taon na ang nakalipas, pumasok ako sa sekte Wenxian. Chang Meng, pwede ba akong sumama sa inyo? Kaya kong ibigay sa inyo, ang lokasyon ng halimaw na may token ng alok. Kung may maniwala sa kalokohan ng lalaking ito, talagang tanga na siya ng todo. Alam mo ba kung nasaan ang token ng alok? Sige, dalhin mo kami roon. Ipinapangako kong hindi ka mapapabayaan. Ang dalagang ito talagang napaka-inosente at kaibig-ibig, kaya kitang dalhin para hanapin ang halimaw. Pero kailangan ninyong tulungan din akong makakuha ng token. Talagang pangit ang husay sa pag-arte ng lalaking ito. Paano pa may ganitong klaseng tao? Baka si Tang Chen o si Lin Tao. Sila lang ang dalawa na may ganoong kakayahan. Pero ang makakatulong kay Chang Meng para makuha ang lokasyon ng halimaw, dapat si Lin Tao lang, ang elder ng panlabas na sekta. Ang Chang Meng na ito, pwede nating pakinabangan. Sige, umalis na tayo agad. Magkatuwang tayong tatlo, siguradong makukuha natin ang slot ngayong round. Sige, alis na tayo. Tingnan ninyo ang nasa unahan. Kapag tinusok ang katawan ng sungay nitong toro, siguradong patay ka. Talagang nasa ikapitong antas ng body refinement, maliban sa mga tuktok na disipulo tulad ni Yang Tingyu, walang ibang makakaya nito. Kayong dalawa, sabay tayong kumilos. Pwede bang ibigay mo muna sa akin itong token ng pwesto? Ikaw ang nagdala sa amin para mahanap ang halimaw, kaya sa iyo dapat mapunta ang token ng pwesto na ito. Bilang senior brother ninyo, ako ang mauuna. Kayo ang sasalo at tutulong sa gilid. Bilasan ninyo, tulong. Kung gagamitin din lang si Chang Meng, kailangan ko pa rin magpanggap, array.
Chen Luo, kapatid. Kaya mo bang basagin ang depensa ng dambuhalang sungay na toro na ito? Oo, kaya ko. Xingyan Sword Art. Tag-in. Hindi pwedeng basta nalang durugin ang dambuhalang sungay na toro, pero dapat maramdaman ni Changmeng na hindi ako madaling kalabanin, at hindi rin niya pwedeng katakutin ako, kung hindi, walang saya. Ang galing, Chen Luo. Lumayo ka muna. Haha, kapag hawak mo ang token ng pwesto na ito, magkakaroon ka ng karapatang pumasok sa kuweba ng Wenshu, kung sinwerte ka pa. Maaari ka pang makakuha ng pambihirang yaman sa kuweba ng Wenshu. Malapit ka nang makaabot sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Binabati kita, nakakuha ka ng slot para sa kuweba ng Wenshu. Ay! Dahil ito sa tulong ni na kapatid na Chen at kapatid na Su. Hanapan na natin agad ng isa pang token ng pwesto. 2 oras na ang lumipas. Kailangang mas bilasan pa. Syempre, pakituro na lang ang daan, Kuyang Chang. Green Arrow Turtle pala. Hindi madaling kalabanin to. Nasa ikapitong antas din ng body refinement ang Green Arrow Turtle na ito, pero mas pahirap ito kaysa sa dambuhalang sungay na toro. Hindi lang sobrang tibay ng depensa nito, may dalang lason din ang mga tinik sa likod nito. Mag-ingat. Ang pinakaaburdo pa. Kayang maiputok ang mga tinik na yon na parang mga palaso. Nabawi nito ang kahinaan ng mabagal nitong galaw. Kapag pumasok ang lason sa katawan, kahit hindi ka agad maubos, babagsak ng malaki ang lakas mo dahil sa pagkalason. Hindi talaga madaling pabagsakin ang Green Arrow Turtle. Sana nga lang mahirapan si Chen Luo sa kamay ng Green Arrow Turtle. Kapag napabagsak si Chen Luo, tapos na ang misyon niya. Huwag kang mag-alala, Chen Luo. Tutulong ako mula sa gilid. Siguradong mapapasuko mo ang Green Arrow Turtle na ito. Sige, salamat sa tulong mo, Kuyang Chang. Kapatid na Su, medyo mahina ang lakas mo. Lumayo ka na lang ng kaunti. Iwan mo na sa amin ni kapatid na Chen ang Green Arrow Turtle na ito. Chen Luo, sugod tayo. Naka-atras na ako sa likod ni Chen Luo. Bakit parang ako pa rin ang tinatamaan ng mga tinik? Ano ba to? Sobrang lakas ng bangga. Paano napigilan ni Chen Luo yun? Kuyang Chang, tulungan mo ako. Ah! Senior Brother Chang Meng, tulungan mo ako. Kumagat na siya sa pain, Senior Brother Chang. Ano ang gagawin mo? Tinamaan ng matulis na tusok ng berdeng pana na pagong. Kaya mo pa bang gumalaw ngayon? Kuya Chang, ano ang gagawin mo? Ha 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 ha. Ate Su, ikaw at ang grupong ito ang bumuo ng koponan. Hindi ba para lang makakuha ng isang token? Matutulungan kita. Makukuha ang token mula sa berdeng panang pagong. Huwag mo nang pakialaman ang tungkol kay Chen Luo. Bawal mong galawin si Chen Luo. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Hindi ko inakalang ang batang ito, na palaging naghahanap ng gulo. Sa kritikal na sandali, marunong pa ring pahalagahan ang utang na loob. Kaya mo ba akong harangan? Talagang walang paraan para mapigilan si Chang Meng. Isang di pa na lang ang pagitan ng kutsilyo ni Chang Meng at ni Chen Luo. Nasa katawan pala ng isang ordinaryong gwardya si Chen Luo. Napakawalang kwenta naman ito. Lumabas pala na sa lugar na ito, hindi pinarurusahan ang mga tao. Sige na, tigil na ang iyakan. Pwede ka nang umalis. Hindi ka ba nalasan? Bakit ka pa nakakabangon? Para lang asarin ka. Natalo ako ng isang pirasong gintong baluti. Dapat bang idagdag sa ulo mo ang bayarin na ito? Bagamat isa lang itong mababang antas na baluti, pero sayang din kapag nasira. Talagang peke lang pala siya, bawiin. Isang taon ka nang nagsasanay sa labas na sekta at yan lang ang kaya mo. Ikaw na walang kwentang alagad ng labas na sekta. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Anong ikatlong antas na espada? Palaisipan ng asul na ulap na espada. Array array array. Ang kamay ko, array array array. Hindi ko kaya ng tatlo. Kapatid na Chen, matutulungan kitang harapin ang berdeng panang pagong. Kung wala ako, hindi mo mapapabagsak ang berdeng panang pagong. Sa tingin mo hindi ako kaya. Kung gayon, madidismaya ka. Ako lang mag-isa ang makakaharap sa berdeng panang pagong. Kapatid na Chen, magtiwala ka sa akin. Mahirap talaga harapin ang berdeng panang pagong na ito. Talagang matutulungan kita.
Mukhang hindi mali ang aking napili. Ang gwapo talaga ni Chen Luo. Mukhang talagang nadismaya ka sa akin, Kuya Chang. Chen Luo, sinakal mo ako. Hindi kaya ni Elder Lin Tao. Ano ba ang silbi ni Lin Tao? Kahit mas lugi pa si Lin Tao. Tsaka lang siya makakakuha ng token ng ganito kabilis. Mukhang may tinatagong galing din pala ang taong si Lin Tao. Chen Luo, ang lalaking ito, wala ba talaga siyang pinagdadaanan? Sapat na ba yon, maliit na balat ng itlog? Hindi naman malaki ang isang bahagi mo. Bakit pati utak, hindi rin malaki? Hindi ko inaasahan na napakadaling makakakuha siya ng 2 token. Ano ang gagawin natin sa natitira pang 2 sandali? Hindi pa tapos ang eliminasyon. Kailangan ding bantayan na walang ibang gagalaw laban sa atin. Huwag kang magpakakampante. Mag-ingat ka sa token na hawak mo. Baka maaga ng iba. Takot ka ba sa tapang mo? Sino ang mangangahas agawin ang token namin? Sigurado kang mapoprotektahan mo ang akin. Ang deal natin ay hanggang makuha lang ang token. Ang natira ay hiwalay na bayad na. Ikaw na si Kim sa yaman. Kaya kung protektahan ng maayos ang token ko. Pumasok sa kuweba ng Wenshu. Napakahalaga noon. Bakit gumagamit ang sekte Wenxian ng ganitong paraan? Pagpili ng token. Hindi naman ba mas mabuti ang mas malakas? Noon, ang sekte Wenxian ang pinakamalakas na puwersa sa buong rehiyon ng Tianyin. Ang paraan ng pagpili ay nakabatay sa lakas. Kasunod ng pagbagsak ng sekte Wenxian. Ang mga angkan sa dinastiyang Tianyin ay nagpipilit sa sekte Wenxian. Wala silang nagawa kundi baguhin ang proseso ng pagpili. Ang paraang ito ay parang pagbibigay ng slot sa mga disipulo ng mga makapangyarihang angkan. Kasalanan din ng sekte Wenxian dahil sa paghina nito, pero hawak pa rin ang pinakamaraming slot sa probinsya ng Tianyin. Pangunahin na dahil sa pag-angat ng dinastiyang Tianyin, at ang pagyaw ng mga ninuno ng sekte Wenxian. Lahat ng malalaking puwersa ay naglalaway sa pundasyon ng sekte Wenxian. Gusto nilang hati-hatiin at ubusin ang sekta, sa harap ng panggigipit ng napakaraming puwersa. Ano pa ba ang magagawa ng sekte Wenxian? Sa gitna ng isang imperyo, 2 sekta, at 4 na pavilion, pangat-ilan na lang ba ang ranggo natin? Pang-6, ang baba naman pala. Maliban na lang kung maglalabas tayo ng mga eksperto sa antas ng Huashen, hindi magbabago ang kasalukuyang sitwasyon ng sekte Wenxian. Kung magpapatuloy lang ng ganito, tiyak na mabubura ang sekte Wenxian sa listahan ng Tianyin. Talaga bang balak mong manatili sa sekte Wenxian habang buhay? Bakit hindi ka sumama sa akin sa asosasyon ng mga alchemist? Ginagaranti ako. Mas maganda ang kapalaran mo roon kaysa sa sekte Wenxian. Ako. Sinusubukan mo yata akong iliga, ha? Tauhan na naman ba ito ni Lin Tao? Si Gubay yan. Kilala mo siya? Hindi, nabasa ko lang sa ulat. Ang taong yan, mukhang disente. Pero napakalupit ng ugali. Nabalitaan ko na mag-isa lang niyang binugbog hanggang sa malubhang mapinsala ang 13 disipulo sa ika-6 na antas ng Leyanti. Ginamit ng pamilya Go ang kanilang koneksyon para ilabas siya, para makalahok sa kuweba ng Wenshu. Kung ayaw mong mamatay sa ilalim ng talam ng espada ko, ibigay mo sa akin ang medalya ng slot. Isang magandang espada ng antas 3. Ang ganda nito ah, gusto mo ng medalya ng slot. Pwede mong ipalit ang espada sa kamay mo. Nakakatawa, hahaha. Bakit ko pa kailangang makipagpalitan para sa gusto ko? Mas madali kung kukunin ko na lang sa'yo. Chen Luo, mag-ingat ka. Hindi ordinaryo ang lalaking yan. Sining ng espada ng pagpatay ng immortal. Sining ng espada ng Qingyan. Mukhang may ibubuga ka rin pala. Kaya pala nakuha mo ang medalya ng slot. Pero ang pinakapaborito ko ay ang hamati ng mga henyong katulad mo. Ang galing mo, medyo nagulat ako roon. Anong pangalan mo? Mula sa aling angkan ka? Natalo mo muna ako bago kita sagutin. Ang yabang mo ah, ang yabang mo talaga. 3 taon ko itong sinanay, kaya mo bang seluhin ang isang hataw ko? Chen Luo, takbo. Ang espada mo, magagamit mo ba yan? HMPH, bata ka lang. Masyado mo akong minamaliit. Tumanggap ka ng hataw. Palad ng hanging amihan. Paano ako matatalo? Walang makakatalo sa akin sa kaparehong antas.
Ang galing, ang sakit sa katawan, uulitin natin. Sa tingin ko, dapat ka munang tumingin sa likuran mo. Akala ko kung sino. Ikaw lang pala, ano na naman ang pakay ng ugok na to? Hindi ka pa ba nadala noong huli? Gusto mo bang baliin ko uli ang mga binti mo? Nakakatawa, sa lagay mong yan, kaya mo bang pigilan kaming lahat? Ngayong nahuli na kita. Siguradong may iwan ka rito ng walang binti, tutulong ka ba? Kay kanino? Kay Gubay. Masyadong mayabang ang taong yan. Ang pagtulong sa kanya ay baka maging kontraproduktibo pa. Isa pa, sa galing niya, hindi siya basta-basta matatalo. HMPH. Gubay. Napunta sa kamay ko. Tapos ka na. Sa inyo, kaya nyo ba? Ah. Mas bumabagsik ang lalaking ito habang tumatagal ang laban. Baka may espesyal siyang lahi ng dugo. Dugo ng Gu family. Hindi ko naaalala na may espesyal na lahi ng dugo ang Gu family. Kayong mga hamak, gusto nyo pang putulin ang paa ko. Panaginip lang yan. Kaibigan dyan. Kung tutulungan mo akong pigilan si Gubay, bibigyan kita ng 1,000 tansong barya. 2,000 tansong barya. Ikaw ang tutulong sa kanya laban sa akin. Kung ayaw mong maputulan ng paa, bayad ka muna. Bilasan mo, tulungan mo akong putulin ang paa ni Gubay. Gusto kong hindi na siya makasali sa kuweba ng Wenshu. Hindi. Sapat na ito para hindi maputol ang paa mo. Sa iba, wala na akong pakialam. Dagdagan mo pa ng 500 tansong barya. Nakuha na ba niyang Master Hai ang token sa pangalan? Bakit mo tinatanong yan? Malapit na ang oras. Kung may token sa pangalan si Young Master Hai, pwede na nating pagtawanan si Gubay. Wala pa ring token sa pangalan si Gubay. Ha. Gubay, wala ka pang token sa pangalan. Malapit na ang oras. Kung wala kang token sa pangalan, hindi ka makakapasok sa kuweba ng Wenshu. Pagkalabas ko sa kuweba ng Wenshu, sisingilin kita. Hoy, sandali. Sabi ko lang, poprotektahan ko ang 2 paa mo. Ibig sabihin, hindi kita hahayaang masaktan, pero kung aagawin niya ang gamit mo, hindi ko na iyan mapipigilan. Gubay. Nagkamali ako, huwag mong agawin ang token ko sa pangalan. Hindi, Hai. Salamat sa token mo sa pangalan. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin kong 1 paa mo lang ang babaliin ko. Hindi ko alam kung ilan ang pupunta sa kuweba ng Wenshu sa pagkakataong ito. Dakilang matanda. May mga disipulo pa sa loob ng gusali ng Wenxian. Hintayin na lang nating lumabas sila. Agad na magpadala ng mga tao para gamutin sila. Ang lahat ng nakakuha ng token sa pangalan, pumila sa harap ko. Matandang Mohi. Natagpuan na ng disipulo. Pero wala na ang tao.
Natiyak na ba ang pagkakakilanlan ng disipulong ito? Isa siyang disipulong tinatawag na Changmeng. Siya ang tao ko. Siguradong tauhan ni Chen Luo si Changmeng. Malupit at walang awa si Chen Luo na ito. Sinaktan niya ang kapwa-disipulo. Kailangan nating kanselahin ang token niya sa pangalan para sa kuweba ng Wenshu. Ako, sinisiraan mo ako. Ako na napakabuti at napakamatulungin. Paano ko magagawang saktan ang mahal kong kapwa-disipulo, matandang lintao? May ebidensya ka ba? Bilang elder, hindi ko nagampanan ng maayos ang tungkulin ko. Hindi ko sinasadyang nabanggit ang ilang lokasyon ng mga token sa pangalan. Alam ni Changmeng na may alitan ako kay Chen Luo. Pumayag siyang pigilan si Chen Luo na makuha ang token. Kaya ang nangyari kay Changmeng ay siguradong may kinalaman kay Chen Luo. Lin Tao, bilang elder, naglabas ka pa ng impormasyon sa pagpili, lumalabag ka yan sa patakaran. Inaamin ko ang kasalanan ko, pero si Chen Luo ay malupit at walang awa, sinaktan niya ang kapwa-disipulo, dapat lang siyang parusahan, matandang Lin Tao. Nasaan ang ebidensya mo? Wala namang mali ang sinabi ng dakilang matanda, ang dami mong sinabi. Puro sinasabi mo kung paano mo ako pahihirapan. Nasaan ang ebidensya tungkol kay Changmeng, sa bagay na ito? Ako talaga ang totoong biktima, ha? Tama ba ako, mga tao? Lin Tao, lumabag ka sa mga patakaran. Ipasa ang impormasyon tungkol sa pagpili sa mga junior disciples, parusahan kita at ikulong ng 1 buwan, at kaltasan ng 3 buwang sweldo. Mabuti naman at may mga disciple na nakakuha ng token. Ipunin ninyo ng maayos ang mga gamit sa loob ng 2 araw na ito. Sa ikalawa ng tanghali, magtipon sa pangunahing gate ng Wenxian Sect. Hindi masama ang ipinakita mo ngayon. Mas magaling pa kaysa sa inaakala ko. Malaki ang naitulong sa iyo ng pagpunta sa kuweba ng Wenshu. Baka sakaling may makuha ka pang mas malakas na pagkakataon doon. Pero sa loob ng kuweba ng Wenshu, kailangan mong harapin ang mga henyo mula sa Tianyan Prefecture at Tianfeng Prefecture. Pagkatapos mong pumasok, kailangan mong magdoble ingat. Maraming salamat, Elder Chin. Sandali lang, huwag muna kayong matuwa. Itong batong liwanag na ito ay hihiramin mo lang muna. Ang batong liwanag na ito, kaya nitong salagin ng isang atake ng isang bagong pasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Pagkatapos gamitin, kailangan ng 3 araw para mapunan ulit. Sa susunod, gamitin mo ng mabuti. Kung maganda ang makuha mong resulta sa kuweba ng Wenshu, pwede kong isaalang-alang na ibigay sa iyo ang batong halijing liwanag na ito. Elder Chin, ang pinasok ko ay ang unang palapag ng kuweba ng Wenshu. At puro mga nasa antas 6 ng pagsasanay ng katawan ang kalaban. Hindi naman ako makakatapat ng mga nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, di ba? Sa pagpasok sa kuweba ng Wenshu, karamihan ay mga dakilang henyo mula sa 2 prefecture. Sa tingin mo ba wala silang mga dekalidad na magic na sandata, tulad ng 4 na baitang na espada ni Yang Tingyu? Ano ang ipangtutunggali mo? Saka salamat kay Elder Chin, tungkol naman sa pagpunta mo roon. Dapat mong bantayan si Yang Chen. Iyon yung dating disciple ng inner sect na nakaalitan mo noon. Pupunta rin siya sa kuweba ng Wenshu, si Yang Chen. Nasa yugto ng pagtatayo ng pundasyon siya. Siguradong papunta siya sa 2 palapag ng kuweba ng Wenshu. Hindi ako makakasagupa sa kanya, malamang. Sa loob ng kuweba ng Wenshu, siguradong hindi ko siya makakabangga. Pero sa labas ng kuweba ng Wenshu, baka si Yang Chen ang lulusab sa inyo ni Xian. Kung alam ko lang noon na may alam pala si Yang Chen sa katawan ni Xian. Hindi ko ipapakilala si Xian sa kanya. Alam kong maganda at kahanga-hanga ang panlabas na anyo ni Yang Chen, pero isa pala siyang bulaklak na may lason, na umaapi sa maraming babaeng disciple ng sekta. Dahil sa pagkakakilanlan ni Yang Chen bilang anak ng prinsipe ng Tianyan Dynasty, hindi siya mapaparusahan ng Wenxian Sect. Diyan ako walang magawa. Pupunta rin sa kuweba ng Wenshu si ate. Talagang mas malayo ang iniisip ko kaysa inaakala ko. Sa paglalakbay na ito papunta sa kuweba ng Wenshu, kayo dalawa ang dapat magtulungan at magdamayan, kung may problema kayong hindi malutas. Lapitan ninyo si Mohi, ang dakilang elder. Si dakilang elder Mohi ay pupunta rin sa pagkakataong ito. Siya ang espesyal na mamamahala sa mga junior disciple. May mga elder ng inner sect ding may pupunta rin yata. Sa pagkakataong ito, 3 elder ng inner sect ang pupunta, at isa pang nakakataas na elder. Ikaw, huwag na huwag mong aawayin ang mga taong yun.
kung mapaykan mo sila. Kahit si dakilang Elder Mohi ay baka hindi ka matakpan. Kung nariyan ang nakakataas na Elder. Naglalakas loob na umatake sa akin si Yang Chen. Talagang matapang si Yang Chen, ha? Papaligan ko siya at ipaaral ko sa nakakataas na Elder. Halagang pangkabuhayan. Itaas muna ang Haoshan Art hanggang sa antas ng malaking tagumpay. Chen Luo. Munting prinsesa, ano ang ginagawa mo sa silid ko? Diretsahan ko na lang sasabihin, pumasok ako sa Wenxian Sect. Para lang sa isang bagay sa loob ng kuweba ng Wenshu. Tulungan mo akong makuha yon. Anumang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Anong bagay? Buto ng immortal ng Wenshu. Ang buto ng immortal ng Wenshu ay mga pinulbos na buto ng mga tao sa kuweba ng Wenshu. Sa tuwing bubuksan ang kuweba ng Wenshu, may lalabas na isang pirasong nabasag na buto ng immortal ng Wenshu. Kapag nasipsip mo ang buto ng immortal ng Wenshu, hindi lang nito mapapahusay ang pagsasanay mo sa Wenshu Body Tempering Art, kundi malaki rin itong mapapataas ang tibay ng laman at buto mo. Kung makuha mo ang buong aklat, maaabot mo ang ika-6 na antas. Ang ibig mo bang sabihin, ang Wenshu Body Tempering Art na nasa mga nabasag na buto ay isang natitirang bahagi? Tama. 7 beses nang nabuksan ang kuweba ng Wenshu, ika-8 beses na ito. May 7 piraso ng natitirang lumabas. Ayon sa pananaliksik ng iba't ibang puwersa, ang Wenshu Body Tempering Art na ito ay may 8 bahagi. Ito ang ika-8 bahagi, ibig sabihin, ang huling bahagi na, kung ganoon kagandang bagay yan. Bakit ko patutulungan ka? Mas mabuti kung ako mismo ang makakuha niyan. Kapag nakuha mo ang Wenshu Body Tempering Art, hindi mo rin naman ito magagawang matutunan ng buo. Akala mo ba makakakuha ka pa ng iba pang natitirang aklat? Pag-usapan na natin ang kondisyon. Basta tulungan mo lang ako. Kahit makuha man o hindi ang buto ng immortal ng Wenshu, bibigyan kita ng 30,000 baryang tanso. Kung tutulungan mo akong makuha ang buto ng immortal ng Wenshu, 100,000 baryang tanso. Pumapayag ka na, tama. Paano mo naman masisiguro yan? Lilito ang buto ng immortal ng Wenshu sa unang palapag, dahil ako ang naghanap sa iyo. May kaunting tiwala naman ako. Lilito ito sa unang palapag, may isa pa akong dagdag na hiling. Gusto kong makuha ang buto ng immortal ng Wenshu, kung kaya mong harangin si Yanfeng. Maaari kong tanggapin ang kondisyong yan. Sino si Yanfeng? Ang ika-7 prinsipe ng dinastiyang Tianyin. Siya ang pinakamahirap na kalaban sa pagkakataong ito sa lungsod ng Tianyin. Kaya mo ba siyang pabagsakin? Pwede kong ibigay sa iyo ang buto ng immortal ng Wenshu. Narito si Chen Luo. Ate Chin. Pupunta rin si Yang Chen sa kuweba ng Wenshu. Bago pumasok sa kuweba ng Wenshu, kailangan mo siyang sundan at manatili sa tabi ko. Ang 3 nakatatandang yan. Mga nakatatandang tagapagturo ng loob. Nakikita mo ba yung payat na lalaking mapatla ang mukha na yon? Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Ang pangalan niya ay Jinfeng. Siya ang guro ni Yang Chen. Kung hihingi ka ng tulong sa kanya, para ka ng sumuong sa bitag. Kung gagalaw si Yang Chen laban sa atin, hindi rin ba tayo matutulungan ng 2 pang nakatatandang tagapagturo ng loob? Hanapin natin ang 2 nakatatandang yon. Hindi mangangahas si Yang Chen na lamabis. Pero ang 2 nakatatandang yon ay hindi rin makikialam sa mga bagay na hindi nila sakop. Mas mabuting hanapin na lang si dakilang nakatatanda Mohi. Si Mohi ang kumakatawan sa panlabas na sekta ng Wenxian Sect. Kahit mga nakatatandang tagapagturo ng loob, kailangan ding bigyan si Mohi ng kaunting pabor. Ay, hindi ba may isa pang punong nakatatanda? Nasaan ang punong nakatatanda? Ang punong nakatatanda ay hindi muna magpapakita. Sa dilim lang niya kami poprotektahan. Narinig kong hindi masyadong mapagkakatiwalaan ang kasama ng punong nakatatandang yon. Araw-araw lasenggo. Huwag kayong masyadong umasa sa kanya. Lahat ng alagad, sumakay sa bangka ayon sa utos. Sa bangka, hindi naman gagalaw si Yang Chen, di ba? Pero baka dumating siya para guluhin tayo. Basta huwag lang siyang makapagsimula, hindi na kailangang pakialaman ng mga nakatatanda. Pakinggan mo, Yu. May isang nakakaistorbong peste rito, magtago ka muna. Hindi na kailangang magbukas ng pinto, ayokong makita siya. Nagkakagulo na.